Kasabay nung live ni Maharlika, mga kababayan, ito pa lang pala yung 4, 'no? Ay kasabay din po yung pagsigaw nila, mga bossing, na inaayawan na po nila si Bato. Hindi ko 100% kung merong naisigaw na direktahan na wag nang iboto si Bato. Pero base po dun sa mga narinig ko, mga bossing, yun po yung gusto nilang sabihin. Wag nang iboto si Bato kasi po dismayado sila, kawawa naman si Bato. Ano? Dito sa side ng mga pro-government, ng mga loyalista, inaayawan na si Bato. 100% ako sa mga kakampings, ayaw din kay Bato. So, tapos pati ba naman mga DDS aayawan na si Bato? Mga kababayan, Diyos ko po Lord. Ayaw na nga daw po nila na iboto, mga bossing, kasi nga daw naman hindi sumunod do sa sa kumbaga doon sa mismong pagkakasunod-sunod nung kanilang mga plano. At least kinontempt niya si Picoy. Hindi pa ba kayo masaya doon? 'Di ba? Kaso nga lang, si Morales ka-contempt din naman. Isa din 'yan, mga kababayan. Kaya po sila nagagalit kay Bato, mga bossing, dahil po hinayaang ma-contempt, no? Si Morales. Biruin mo 'yon. Ako ewan ko na lang sa inyong mga DDS kung hindi pa din kayo nakakaramdam. Eto, ngayon ko lang, sa haba-haba ng pagbablog ko, ngayon ko lang kakampihan si Banatbay. Ngayon ko lang kakampihan si Banatbay. Na yang si Maharlika, mga bossing, kumbaga panira sa kanila yan eh. Tingnan nyo po, hindi na alam kung ano ginagawa. Hindi nila alam na kada magsasalita si Maharlika, ibinabagsak po, no? Yung mga Duterte, ibinabagsak yung mga DDS. Tapos ito namang mga uto-uto na mga followers na ito, kasi walang mai-issue na, wala nang maibato sa presidente, ay lulunukin na lang po nila yung kahit alam nila na walang katotohanan. Di po ba? Lulunukin na lang po nila yung mga ibinibintang ni Maharlika. Wala na tayong masabi. Galit nga tayo sa Pangulo, di ba? Galit tayo sa gobyerno. Punta tayo doon kay Maharlika. Makisigaw tayo. Yan po ang ending, mga kababayan. Parang Malaroke lang din po yan. Sabi ni J. Ru DP. Totoo. Di ba? Maharlika plus Roque, self-destruct. Mga kababayan, kaya po, lungkot naman si Banatbay. Kayo naman, nagpapaniwala kayo dyan. Uto-uto. Tingnan nyo ha, DDS kayo, tapos uto-uto ang tawag sa inyo ni Banatbay. Kasi nagpapauto kayo. Maging matalino kasi kayo, hindi yung bakit wala, malungkot ako wala akong nakikitang basher. Wala akong nakikitang DDS na nagtatype na bayaran ka. Ibig sabihin po ba nito nagbago na ang kanilang mga isip? Dahil doon sa mga nakitang hearing? Nagbago na ang isip siguro nila, Magiging malungkot tayo niyan. Siguro mga baka nagbibigil na sila nga, sabi ni EEWFS. Nagngaw-ngaw na naman si Maharlika ngayon. Umiiyak si Bato dahil napalitan na si Subiri. Nandyan din po yan sa topic natin, mga kababayan. Napagano na si Subiri. Wala silang pambayad ng internet siguro. Ay, si Arlene nandito. Hello, Arlene. Ikaw may kasalanan ka pa din sa akin. Hinihintay ko yan. Curious lang ako kung bakit umaabot sa punto naman yung isang vlogger, umaabot naman sa paalang, solved na. Hindi ko pa din maipaliwanag yan, ha? Sana tayo? Sana tayo, mga kababayan? Iyon nga. Nakalimutan ko. Pag si Arlene talaga pumapasok, ang biglang pumapasok sa isip ko, yung paay. Dito na, wag daw iboto si Bato.
Naku po, baka maggawa 'to ng mga tarpaulin, ah. "Wag iboto, bato." Aba, "Wag iboto, bato." Wala na pong pupuntahan si Bato, mga kababayan, dead end na. Tingin ko, eh, ito na yung huling termino, mga kababayan. Kung ginawa niya na lang po ang tama, mga bossing, dito lang siya nalaglag, eh, 'no? Kung ginawa niya yung tama na wala namang katorya-torya 'to, Maharlika Morales, huwag niyong idamay ang Senado dito. Ano, sabi ni Jennifer Kakamping here, supporting PBBM hanggang sa kabutihan ng bayan ang ginagawa niya, hindi pang sariling kapakanan. So yun. Kung ginawa ni Bato na pagkabasa ng mga sulat nila Morales, eh, sinunod niya kung ano yung tama, hindi siya dadating sa puntong na ganito. Huwag niyo pong kalimutan si Senator Bongo. Tingin ko naman hindi niyo makakalimutan si Senator Bongo. Sa dami ba naman ng tarpaulin niya na nagkalat sa Pilipinas? Imposibleng makalimutan niyo pa po yan. Eh, sa bawat, magsasawa ka na, eh. Ano po, sa bawat posting makikita mo sasabihin sa'yo ng Senator Bongo, "Mag-ingat po tayo sa biyahe, mag-ingat ka sa biyahe, mag-ingat ka sa biyahe." Hanggang sa paparatingan mo, pupuntahan mo, mag-ingat ka sa biyahe. Sasabihin mo lang, "Senator, nakarating na po ako, tapos na po ang biyahe ko." 'Di ba? Napansin ko habang nasa Senate kanina, ano, napansin ko habang may Senate hearing kanina at change of leadership ng Senado si PBBM, busyhan sa pagtulong sa Dumaguete City, Cebu at Bohol. Yan ang maganda diyan, mga bossing. Sabi ni King Ray Perez, paano itama ni Bato? May nag-utos sa kanya. Yun lang po. Kaya nga habang naghihiring, sabi ko, Bato, wala na, ipit na. Bumitaw ka na. No? Bumitaw ka na po. 'Di ba? Wala nang papupuntahan po yan, mga kababayan. Sa ating mga government supporters, PBBM supporters. Eh malamang po, walang masyadong boboto dyan. Mark naman, wag mo na isama yung masyado. Rektahin mo na, walang boboto dyan. Pagka naman po doon sa mga, lalo na sa mga loyalista. Maipaliwanag ko lang ng maikli ito, mga kababayan. Mark, bakit ba kapag sinasabi mong government supporters, magkahiwalay pa yung loyalista at government supporters at PBBM supporters? Para po sa akin, mga kababayan, mataas po ang tingin ko doon sa mga loyalista. Ano po? Sila po talaga. Yung mga tao na nakaupo pa ang Pangulong Marcos Sr., bumaba, napunta ng Hawaii, nandito pa din sila. Nakasuporta pa din po sila. Kahit na nahimik po ang mga Marcos, nandiyan pa din po patuloy ang kanilang suporta hanggang sa dulo, hanggang makaupo po si PBBM. Ano? Bakit may nagwe-wave doon sa Mark Ramos? Eh ako yan. Oh. Ganun po ang tingin ko sa mga loyalista, mga kabayan. Para naman po sa mga government supporters, eto tayo po. Yung ngayon lang po, no? Yung nagsawa po doon sa mga dating mga administrasyon na ngayon po patuloy tayo po ay sumusuporta. Hindi po natin kaya tapatan yung mga loyalista eh. Mga kababayan, saludo po tayo diyan, no? Saludo po tayo sa kanila na talagang hindi mo masasabing, "Oh, bumaliktad diyan. Oh, ganito 'yan. Oh, ganyan 'yan." Straight. No, simula umpisa ng mababa ang mga Marcos hanggang hanggang sa dulo, hanggang ngayon po.